Isipin mo ito, sa loob lang ng isang iglap, naging isa si Gonprix sa pinakamalalakas na nen users sa buong kasaysayan ng Hunter x Hunter. Lakas na kayang tumapat o baka lumagpas pa sa Ant King na si Meruem. Pero ang kapalit, ang buong kinabukasan niya bilang isang hunter. At ang mas nakakatakot, ayon mismo kay Illumi, sa chapter 323, ang sinapit ni Gon ay mas masahol pa sa kamatayan. Para matalo ang bantay ng hari, pumasok si Gon sa isang kasunduan na mas malala pa sa kamatayan. Walang magawa, ang dami ng pera at maunlad na siyensya para mapagaling siya at maibalik sa dating anyo. Pero teka lang, talaga bang dito nagtatapos ang kwento ni Gon? Sa video na ito, uungkatin natin lahat ng ebidensya na nagpapatunay na babalik ang nen ni Gon at babalik siya bilang pangunahing karakter ng serye. Pero bago tayo magpatuloy, ay mag-subscribe ka na sa HXH Theories PH, mag-like at mag-share kung talagang fan ka ng Hunter x Hunter at mag-follow sa Mr. Salaysay FB page para sa mas malalim na anime theories. Kaya tara na, simulan na natin. Ang presyo ng lakas ni Gon. Noong hinarap ni Gon si Nefer P2, handa niyang isuko ang lahat ng posibleng future niya kapalit ng kapangyarihan para gumanti. Hindi lang nen ang nawala sa kanya, ang mismong buhay niya halos maubos. Pagkatapos ng laban, makikita natin si Gon na halos patay, wasak ang katawan at sealed ang nen niya. Ito na sana ang katapusan kung hindi dahil kay Killua at sa nilalang mula sa Dark Continent, si Nanika sa katawan ni Aloka. Ang himala ni Nanika, hiniling ni Killua na ibalik si Gon sa normal at sa isang iglap, gumaling ang katawan ni Gon. Bumalik pati ang nawawalang braso at nabura ang Nen Curse na siya mismo ang gumawa. Pero may kapalit, hindi na magamit ni Gon ang Nen. Ibig sabihin, tapos na ang karir niya bilang hunter sa edad na 12. Dahil dito, si Kurapika ang naging pangunahing karakter sa Succession War arc. Pero sinasabi ba talaga ni Togashi na tapos na si Gon? Mga hint ni Togashi, tingnan natin ang color page ng chapter 381. Nasa gitna ito ng Succession War. Pero sino ang pinakita? Hindi ang Port Prince, hindi ang mga bagong kontrabida, kundi sina Gon, Killua, Leorio at Kurapika. Dito, sinabi ni Gon na hindi na siya marunong gumamit ng Nen. Hindi alam ni Killua kung nasaan siya at si Leorio masaya lang na may screen time ulit. Kung pagsasamahin natin ito, malinaw ang mensahe. Hindi pa tapos ang kwento ni Gon, Killua at Leorio. At sa kasalukuyang takbo ng manga, patay na si Prince Hawkenberg at sina Leorio at Hunter Medical Team ang hahawak sa bangkay. Ibig sabihin, babalik ulit si Leorio sa spotlight. At kung susundin natin ang pattern ni Togashi, susunod na babalik si Gon at Killua. Si Gairo, ang tunay na papaslang. Ngayon, punta tayo sa pinakamahalagang bahagi ng teorya na ito. Si Gairo, ang pinakamasasamang nilalang sa Hunter x Hunter. Noong chapter 204, malinaw na sinabi ng narrator, magkikita muli si Gon at Gairo. Hindi ito aksidente. Si Gairo, dating hari ng NGL, nabuhay kahit naging Chimera Ant at ngayon, nagtatayo ng imperyo sa Meteor City. Habang ang pinakamalalakas, Beyond, Jing, Kurapika, Phantom Troop papunta sa Dark Continent. Si Gairo ang maiiwang banta sa mundo. At isipin mo ito, si Gon noon nawala ang pagkatao dahil sa galit. Si Meruem natutong maging tao. Si Gairo naman mas lalong naging halimaw. Hindi pwedeng harapin ni Gon si Gairo nang walang Nen. Ang tunay na dahilan kung bakit buhay pa si Gon. Ayon kay Jing, sa chapter 344, may aura si Gon. Pero hindi niya ito magamit. Lahat ng buhay ay may aura. Ang kaibahan lang, ang Nen users ay marunong magbukas at kumontrol nito. Posibleng ginamit ni Gon ang lahat ng future Nen niya. At ang natitirang Nen niya ngayon ay galing kay Nanika. Ibig sabihin, dormant Nen. Nen na galing sa Dark Continent. Nen na kailangan ng desire para magising. Desire equals Nen. Sa Hunter x Hunter, malinaw ang batas. Mas malakas ang Nen kapag mas malakas ang hangarin. Ngayon, natupad na ni Gon ang goal niyang makita si Jing. Wala siyang dahilan para lumaban, kaya tulog ang Nen niya. Pero kapag bumalik ang banta ni Gairo o malagay sa panganib
nasanib ang Whale Island, magigising muli ang Nenigon, hindi dahil sa training, kundi dahil sa pangangailangan. Huling possibility, si Jing Trix, at ang huling posibilidad, si Jing mismo ang magbabalik ng Nenigon. Sa Dark Continent, may Nitro Rice, may herb na kayang magpagaling ng kahit ano, may mga nilalang na kayang baguhin ang realidad. Kung may makakahanap ng paraan para ibalik ang Nenigon, si Jing iyon, at simboliko ito. Si Jing ang dahilan kung bakit naging hunter si Gon, at si Jing din ang magiging dahilan para muling magising ang potensyal niya. At iyan ang dahilan kung bakit hindi pa tapos si Gon Trix, hindi pa tapos ang Nen niya, hindi pa tapos ang kwento niya, hindi pa tapos ang Hunter x Hunter. Kung nagustuhan mo ang theory na ito, i-like mo na ang video, mag-subscribe sa HXH Theories PH at i-comment mo kung anong theory ang gusto mong susunod. At huwag kalimutang i-follow ang Mr. Salaysay FB page para sa mas malalim na anime breakdowns. Ako si Mr. Salaysay. Salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na theory. Hanggang dito na lamang muna sa video na ito at lagi maging mausisa dahil tayong lahat ay isang hunter.